Isang pinagpalang gabi na naman po sa ating lahat and welcome pong muli sa atin pong weekly United Prayer dito po sa Rema. Kamusta po ang bawat isa? Praise God. At aware naman po kami na tayo ay iniingatan ng Panginoon sa mga bawat araw at sa bawat linggo na dumadaan. Kung meron kang katabi ngayon na kasalukuyang kasama mo na nanonood at nakikibahagi ng gawain ng Panginoon, sabihin mo sa kanya, congratulations. Congratulations dahil isang linggo na naman mga kapatid na napagtagumpayan mo at tayo muli ay nagkasama-sama para makapagnilay-nilay ng salita ng Panginoon. Especially ngayong araw na ito, Panginoon, or ngayong linggo, or mga panahong ito, mga kapatid, na kung saan ay napakaraming nangyayari sa kapaligiran sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Napakaganda po ng tinatopic po ng ating pong mga kapastoran. Even last week, this is with regards to the last days. Amen. Na itong ang linggo na ito, ang katanungan nga po sa atin ay, are we in the last days? Ito na ba yung panahon na nalalabi na kung saan ay prophesy ng Panginoong Hesus na darating ang panahong ito na kung saan napakaraming bagay, napakaraming tao, napakaraming pangyayari ang hindi inaasahan na gugulat sa mga tao dito sa buong mundo. Amen. At ang tinapik nga po nitong linggo na ito, sabi nga po ng ating mga kapastoran, are we on the last days? Ano ba yung mga indication na tayo ay nasa last days na? Sa ibang term po, sinasabi rin po nila na ang last days or tinatawag po na end times. Amen. At gaya nga po ng nabanggit ng ating mga kapastoran, we are now on the last days because unang-una ay lumalaganap, mga kapatid, yung tinatawag na or dumadami yung false teaching. Amen. Marami ang nagsasabi na marami ang nagtuturo or nagtataas with regards to God. Pero technically speaking, ay hindi naman nila ito isinasabuhay at taliwas yung kanilang mga itinuturo sa kung ano yung nasusulat sa Bible. Karamihan nga po mga kapatid ay yung pagtuturo nila, gaya nga po nabanggit na ating mga kapastoran, ay sugar-coated, na kung saan tanging itinuturo lamang nila yung mga bagay na masarap sa pandinig. Magaan sa pandinig, kumbaga parang kung saan nakaka-relate yung isang tao na parang napapagaan or komportable sa kanyang current status, ay yun ang itinuturo. Pero as always, mga kapatid, ang Diyos ay ganoon din naman, na nagtuturo siya ng mga bagay na ikaka-comfort natin, ng mga promises, mga blessings. But at the same time, mga kapatid, ay tinuturo din ng Panginoon yung mga bagay na masakit sa atin. Masakit kasi bakit? Ito yung bagay na makakatulong sa atin. Second, mga kapatid, ito na yung last days dahil nabanggit ng ating mga kapastoran dahil dumarami na ang kasamaan. Nagkakaroon na ng pagkakagulo-gulo, especially sa loob ng pamilya. Amen. Actually, meron nga po kaming nabasa na ang kaguluhan na dulot ng kaaway ay actually po ay nag-i-start. Hindi po yan sa labas. Actually, sa loob yan ng pamilya. Nag-aaway-away ang magkakapatid, nag-aaway-away ang magulang, anak, at mga kamag-anak sa loob mismo ng pamilya ng Diyos. Amen. At nabanggit nga rin po na ito na ang last days dahil dumadami na yung gera or lumalaganap na yung mga predictions about wars. Amen. At gaya nga po ng sinabi sa Matthew 24, mga kapatid, ito nga yung ilang indication na nandito na tayo sa last days.
Nagkakaroon ng malawakang gera. Pero kung iisipin natin mga kapatid, no, even noon ay nagkakaroon na ng mga ganitong sitwasyon or ganitong mga pangyayari. Nagkakaroon ng gera kaliwat kanan, nagkakaroon ng taggutom. Amen. Especially nung sinaunang panahon kung saan buo pa ang Imperyong Romano, ay nandiyan ang isang mananampalataya na may kukonsider mo na mahirap, ay siya ay kumbaga nandun siya sa rurok sa isang status na kung saan delikado ang kanyang buhay. Kasi anytime, madali na lang sa kanya na kumbaga parang kitilin ng isang mayamang tao nung panahon na yon. Kung hindi siya nagustuhan ng kanyang leader or kanyang political leader sa imperyo ng Roma, ay madali siyang ipapatay. Ginagawa silang ito ay parang amusement, ginagamit sa Roman Coliseum. Ganon. At puso ang taggutom. Amen. Hindi ka basta-basta makakapakain ng mga nakakain ngayon. Famine. Kumaka. Sabi ng mga Bible scholar, mga kapatid, no, ang end times daw, with regards to, in accordance to the lining or yung pagkakasunod-sunod or yung chronology ang nabanggit po sa Matthew 24, ay nag-start daw po ito nung magkaroon ng Great War dito sa buong mundo or yung World War I. Amen. Pero kasi mga kapatid, no, gaya ng sinabi ko, ito ay hindi lang naman nangyari ngayon. Nangyayari na rin ito noon. Ngayon, isang bagay na nakita namin or nabasa namin mga kapatid ay ang sinabi sa Ecclesiastes 1:9. Ang sabi dito mga kapatid, kung anuman yung mga nangyayari noon, ay mangyayari ngayon. Anuman yung mga ginawa noon, ay ginagawa pa rin ngayon. Walang bago sa mundo. Ang ibig sabihin mga kapatid, history repeats itself. Dumarating lamang ang panahon ngayon mga kapatid na mas malala yung mga pangyayari na nagaganap noon. Maaari nating i-predict ang tayong mga mananampalataya, maaari nating i-predict na eto na, malapit na, even marahil unang panahon, anong mga panahon ng mga sinaunang mananampalataya ay aware na rin sila na ito na yung end times dahil sa mga naranasan nila ng mga panahon na yon, nung Great Plague, nung milyong tao ang namatay dahil sa gera. Pero even si Jesus mismo mga kapatid, sinabi niya sa Matthew 24 verse 36, sabi niya ay walang sino man ang nakakaalam ng eksaktong lokasyon, ng eksaktong oras ng pangyayaring ito. Pero tanging isang indication lamang na malapit na ang pagdating ng Panginoong Hesus ay yung nabanggit po sa verse 33. Ang sabi po niya dito, nung kinikwento po niya yung with regards sa fig tree, ang sabi niya dito ay, you will see when it all happens. So parang mas makakakuha tayo ng kumbaga, hint, mga kapatid. Sinabi na rin ng Panginoong Hesus na ito malapit na kapag itong mga propesiyang ito na sinabi sa Matthew 24 ay nangyari na lahat. Tayo mga Kristiyano, mga kapatid, no, kung titingnan natin, napakalala yung mga nangyayari. Nakikita natin yung pagkakaroon ng false teaching, napapahamak ang buhay ng isang tao. Nakikita natin yung kasamaan ng isang tao sa loob ng isang pamilya, nagkakaroon ng pagkakagulo-gulo sa loob ng pamilya. Nakikita natin yung catastrophe na dating hindi umuulan sa disyerto, ngayon umuulan na. Nakikita natin yung mga gera na supposedly dati alitan lamang ng isa, dalawang bansa. Ngayon, halos lahat na. Ang isang bansa po na nag-away, merong susuporta dyan. At darating yung panahon na halos lahat na ay magkakaroon na ng conflict. Malala. Pero sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, nare-realize po ba natin ano yung mas malala kaysa sa nangyayari ngayon?
Mga kapatid, subukan nating tanungin yung katabi natin. Ngayong last days, sa mga masasamang nangyayari sa kapaligiran, ano ba sa tingin mo, o ano ba sa tingin natin, yung mas malala pa dito? Alam niyo mga kapatid, ang bagay na mas malala pa kaysa sa nangyayari ngayon sa ating mga Kristiyano ay yung apathy ng isang Kristiyano. Sabihin mo sa katabi mo, apathy. Ang ibig sabihin po ng apathy, mga kapatid, walang concern. Yes, meron tayong sympathy. Ay, kawawa naman. Grabe yung nangyari sa ganitong lugar. Uy, grabe naman si ganito. Pero alam nyo, ano yung mas malala sa bagay na yon? Bilang isang Kristiyano, wala tayong burden. After nating makita, after nating marinig, after nating malaman yung nangyayari, wala tayong concern. Kaya nga po ng usual na sinasabi ng mga kapatid, ang tao daw po na nanunood ng balita, alam lahat ng nangyayari sa mundo. Ang Kristiyano na nagbabasa ng Bible, nakikinig ng mabuting balita, alam kung bakit ang nangyayari ito. Kaya tayo mga Kristiyano, mga kapatid, responsible tayo kung sa ganitong nangyayari. Ang question sa atin mga kapatid, how should a Christian respond? Sabihin mo sa katabi mo, okay, nakita mo, ito na yung last days. Ito na yung mga kaguluhang nangyayari. Bilang isang Kristiyano, ano ba yung gagawin mo? Sabihin mo sa katabi mo, ano ba yung dapat kong gawin? Ang Panginoong Hesus, ulitin ko po mga kapatid, no, hindi niya matukoy o hindi niya tinukoy na kung kailan ba ito. At technically speaking, hindi niya specifically sinabi na hindi niya in-spoon-fed ang mga disciple niya kung ano ba yung dapat gawin kapag darating yung panahon na nagaganap na yung propesiya. Pero good thing mga kapatid, no, si Pedro ay may nabanggit po mga kapatid sa 2 Peter chapter 3 verse 10 to 12. Dito mga kapatid, na makipagbukasan po kayo sa akin sa 2 Peter chapter 3 verse 10 to 12. As a Christian, we should respond like this. Ang sabi po niya, basahin ko po sa Tagalog, ang mabuting balita Biblia. Ang sabi niya dito sa verse 10, ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Kung ganito ang magiging kahinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Habang hinihintay nyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakayanan nyo para mapadali ang pagdating niya, sa araw na ito, masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lahat ng nasa lupa sa tindi ng init. So dito mga kapatid, no, may instruction si Peter. Tayo mga Kristiyano, sabi niya, nagbigay siya ng indication na darating ang panahon, yung last days na darating ang Panginoon na magugunaw ang lahat or mawawala ang lahat. Technically speaking, hindi niya tayo inutusan or hindi niya tayo sinabi na maghanda sa pamamagitan ng usual na ginagawa po natin mga tao, na kapag nakakarinig po tayo ng weather warning, may paparating na bagyo o may paparating na sakuna, ayan, sabi po sa atin ay maghanda. Karamihan nga po sa atin ay nagbibiro pa. Ano daw po ba ang gusto? Spaghetti or pansit? Pero dito mga kapatid, no, ang sabi ni Pedro, mga kapatid, tayo ay maghahanda sa pamamagitan ng pagkakandak or pananatili sa pamumuhay ng mabuti. Pananatili or pagkakandak sa sarili natin sa pananatili ng ating holiness and godliness. Sabi niya dito mga kapatid, mamumuhay ng banal at makadiyos. Ibig sabihin, kung ano man yung ginagawa natin ngayon, na practice bilang isang Kristiyano na naaayon sa pagpamumuhay ng Panginoong Hesus, we must continue what we are doing. Ang sabi niya dito,
whenever and wherever. Ibig sabihin mga kapatid, maging consistent tayo regardless kahit saan tayo nakalugar, kahit saan tayo nakapwesto. As a Christian, mga kapatid, we must continue to live our life with holiness whenever and wherever. Number 2, ang sabi niya dito, mga kapatid, sabi sa John 9:4, work the work of God while it's day. Ibig sabihin mga kapatid, patuloy daw natin gawin yung pamumuhay natin bilang isang Kristiyano with holiness and godliness. At the same time, patuloy nating trabahuhin yung mga bagay na inatas sa atin, na nagbigay sa atin ng task habang maaga pa or habang may araw pa. Kasi ang sabi niya dito mga kapatid, no, darating ang gabi na kung saan wala na makakapagtrabaho or hindi na pwedeng magtrabaho. Hindi uso ang overtime. At ang sabi niya sa Galatians, mga kapatid, sabi ni Pablo, whenever we have a chance or opportunity, mahalin mo or paglingkuran mo ang kapwa mo. Mga kapatid, end times, ito na yung last days. Aware tayo sa mga nangyayari. Aware na tayo sa mga challenges. And sa totoo lang, walang makakatanggi na napakahirap ng mga task na nakaatang sa atin while we know na ito na yung nalalapit na mga araw na paparating na ang Diyos. Pero ang sabi nito, we must continue. Dahil po sa 2 Peter verse 3, chapter 13, ang sabi niya, ito kasi yung promise. May promise ang Panginoon, na ang sabi po niya dito, na ngunit ayon sa pangako niya, may maaasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng kanyang katarungan. So, despite of these catastrophes at kahirapan, mga kapatid, andun kasi yung promise ng Panginoon na meron tayong pinangahawakan, na merong panibagong langit na kung saan katuwiran lamang niya ang mamumuno. At ang sabi niya sa Matthew 24 verse 13, mga kapatid, no, ang sabi niya dito, the one who was endured to the end will be saved. Yun ang task. Yun ang way ng isang Kristiyano para makapag-respond sa end times. We must continue to live the best life in terms of godliness and holiness. We must continue to work the task that we've been tasked us to do while we still have time and while we still have chance. Because at the end of the day, mga kapatid, pag dumating ang Panginoong Hesus, ang sabi niya dito, may promise na nakaakibat sa atin. At kung sino lamang yung nag-endure, habandang huli, ay siya lamang ang maliligtas. Amen. Praise the Lord. Tunay nga na napakabuti ng Diyos sapagkat muli ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapag-aral ng kanyang salita at magkasama-sama sa pananalangin. Amen po. Are we in the last days? Yan yung katanungan na patuloy na sinasagot natin hanggang sa mga oras na to. Amen. Alam nyo, makita po natin na ang ating mga kapastoran ay nagbigay ng mga signs. Amen po, kagaya nga po na nabanggit ni Pastor Mudo, kapag tayo ay pupunta sa isang lugar, lagi natin tinitingnan yung mga landmarks. Amen. Saan yung malapit? Malapit na ba kami? Amen. And kapag nandun na tayo sa lugar kung saan malapit na tayo, andyan na yung naghahanda na tayo. Amen. Nagpe-prepare na tayo. And kasama po sa mga signs, no, sa mga palatandaan na we are in the last days, ay sabi nga po is yung tama ay, yung mali ay nagiging tama at ang matamis, ang mapait ay nagiging matamis, na kung saan tinitwist ang katotohanan. Amen po. Tinitwist ang katotohanan, ang tama. Amen. Sinusugarcoat. Amen. Na kung saan ang mga Kristiyano ay, ang isang goal lang naman po nitong end times ay linlangin ang mga Kristiyano at itakwil ang ating pananampalataya. Amen po. Kasama po rito mga kapatid na bukod sa mga false prophet na naglipa na, amen, yung mga false teaching na naglipa na, alam niyo po, darating din sa time na tayo pong mga Kristiyano ay uusigin.
Amen po, darating yung time na dahil sa ating pananampalataya ay uusigin tayo ng mundo. Amen. Hanggang sa tayo ay tumalikod sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen po. At makikita natin mga kapatid, no, itong mga bagay na to, itong mga nangyayari na to, itong mga nangyayaring krimen, amen, ito po ay nagsisimula sa isang maliit na sanghay ng lipunan, which is yung pamilya. Amen. Dahil si Satanas, mga kapatid, in the first place, ayaw niya ng pamilya. Amen. Kaya nga po nang nilikha si Eva at si Adan, bubuo na ng pamilya, doon siya pumasok at tinukso si Eva upang hindi matuloy yung pamilya na binubuo ng Diyos. Amen. At ang mga bagay na ito, mga kapatid, ang nais lang ng kaaway ay talikuran natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Kay Pastora Mayan po, mga kapatid, no, nag-share nga po siya ng mga fact or yung mga datas, mga datos. Amen. Na nakakatuwa kasi nagiging aware tayo sa mga ganong information, no? Yung mga example ng mga tao na hinamak nila ang Diyos, ngunit hindi maganda ang kanilang kinahantungan. Amen. Sapagkat anuman ang mangyari sa buhay natin, anuman ang ating marating, kung ang buhay natin ay kukunin na ng Diyos, kahit pa gaano karami ang pera natin ay hindi natin kayang dugtungan ang ating buhay. Amen po. At alam niyo po, mga kapatid, sabi nga po rito, no, yung pag-gospel ng Word of God, sa ngayon, madali na lang kasi due to social media. Yun nga lang, paano kaya yung mga tao na nasa lugar kung saan walang kuryente. Amen po. And kadalasan dito yung mga tribe. Amen po. At yung mga nasa lugar kung saan hindi pa sila naaabot, hindi pa ganun ka-civilize yung kanilang lugar. Kaya nga po tayo mga Kristiyano, mga kapatid, ay binibigyan ng task ng Diyos na maging bantay ng bayan, sabi niya sa Ezekiel. Amen po, na kung saan tayo ay inatasan ng Diyos upang sabihan itong mga tao na to kung ano yung mga bagay na mali sa ginagawa nila. Amen po. At itong mga tao na to na sa buhay nila ay kailangan nila tanggapin ang Panginoong Jesus. Pero ang nakakalungkot lang, mga kapatid, from millions of missionaries, no, naging from billions to million na lang. Bumaba na siya, amen. Kasi maraming ang mga Kristiyano ang nabuburn out. Amen. Maraming Kristiyano ang sumusuko ng dahil sa hirap, ng dahil sa gutom, sa kawalan ng suporta, sa kawalan ng pamilya. Amen po. Dahil ang isang aim talaga ng kaaway is i-deceive ang mga Kristiyano. I-deceive ang mga mananampalataya na talikuran ng ating pananampalataya. Amen po. Na sa atin dito sa last days, no, mga kapatid, marami ding mga tao ang nagmamak, no? Sabi nila, ilang libong taon nyo na iniintay yung Misaya nyo, pero wala pa rin dumadating. Amen. Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit hindi pa rin dumadating. What if, kapatid, ang last days na tinutukoy dito ay hindi ang pagdating ng Panginoong Jesus? What if ito yung pagdating ng kamatayan sa buhay natin? What if are we in the last days? Hindi natin masasabi kung tayo ay buhay pa sa pagdaan ng 10 taon, 20 taon, 30 taon. And what if ito na pala yung last days natin? Nagawa ba natin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon? Mabuti kung maabutan natin, mga kapatid, ang pagdating ng Panginoong Jesus. Pero what if mauna yung time na tayo ay uuwi na sa Kanya at tayo ay magbibigay ng sariling sulit natin sa Panginoon? Saan tayo lulugar? Naging handa ba tayo sa pagdating ng mga bagay na ito? Amen po. Na ang gusto sa atin ng Panginoon, mga kapatid, i-endure natin yung mga bagay na darating sa atin, no? Maging ito man ay persecution, no? Personal man natin itong problema. Ito ay mga bagay na sabi nga po ni Brother Joe kanina, no? Sabi niya sa Ecclesiastes, itong mga bagay na to ay nangyari na. Amen? Napagtagumpayan na to ng mga naunang Kristiyano, napagtagumpayan na to ng Panginoong Jesus, and they set example. Amen? Kahit po nung pagdating ng Panginoong Jesus, si Ana at si Simon ay naghintay sa templo ng napakahabang panahon, hindi nila alam kung kailan darating ang Mesaya. Pero alam nyo po, dumating yung last day ni Simon. Sabi niya, maaari na akong mamatay sapagkat nakita ko na ang tagapagligtas. Amen. Mabuti kung kagaya tayo ni Simon na maabutan natin ang pagdating ng Panginoon. Ngunit what if this is our personal last day?
Masasabi ba natin na, Lord, nagawa ko yung pinagagawa mo sa akin. Lord, nanatili akong tapat hanggang sa wakas. Hanggang sa huli ng buhay ko, nanatili akong tapat. Amen po. At alam niyo po mga kapatid, meron nga pong hinabilin dito si Pablo kay Timoteo. Sabi niya po rito mga kapatid, no, nagbigay nga po siya ng mga bagay sa mga huling panahon, gaya po na nabanggit ni Pastor Molo. Amen po. Sabi niya, magiging mahirap ang huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao. Amen. Iyon po yung binabanggit ni Brother Joe kanina, no, yung nawawala na tayo ng burden sa kapwa natin. No, ang nakakalungkot kasi mga kapatid, mayroon tayong nalaman na isa sa mga kaibigan, kamag-anak, kakilala natin namatay. And then sabihin mo lang, wala na, patay na. Hindi mo malang naisip na sharean kaya siya, nakakalala kaya siya sa Panginoon, no? Tinanggap kaya niya si Jesus sa buhay niya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Amen po. Sabi niya po rito mga kapatid, magiging sakim sa salapi, magiging mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob at hindi makajos. Verse 3, ayaw nila makipagkasundo sa kaaway nila, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti, Hindi lang iyan, mga saksi sila, mapusok. Mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, higit sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Pinapakita nilang makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito. Ibig sabihin mga kapatid, even po sa mga tao sa simbahan, no, sinasabit po dito ng Biblia na tayo ring mga Kristiyano sa loob ng simbahan ay aatake hindi ng kaaway. At karamihan po dito mga kapatid na sinasabi natin makadiyos, ngunit hindi natin naisa sa buhay ang sinasabi ng Panginoon. Yes, we are not perfect. That's why we need perfect God. Amen. Kailangan natin ng Panginoong Hesus upang tayo ay makorek. Amen po. At sinasabi niya po rito mga kapatid, ngunit ikaw, sabi niya po kay Timoteo, ngunit ikaw magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo at pinananiligan dahil alam mo kung kanino mo ito natutunan. Mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakakapagbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Lahat ng kasulatan ay isinusulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa na naglilingkod sa Diyos. Amen po. Tinuturuan po tayo ng Biblia mga kapatid na tayo po ay patuloy na dumulog sa Diyos when it comes sa mga ganitong bagay. Gaya na nabanggit po ni Brother Joe kanina, no, alam ng mga taong nanonood ng balita ang nangyayari. Amen. Ngunit ang mga taong nagbabasa ng Biblia at kumikilala sa Diyos, alam nila kung bakit ito nangyayari. Kapatid, ko alam natin ang dahilan kung bakit ito nangyayari. Malapit ang dumating ang Panginoong Hesus. Binibigay sa atin ng Diyos sa mga oras na to ang burden sa ating mga kapwa na, Lord, gamitin mo ko hanggang sa huling panahon, hanggang sa huling sandali. Ilagay mo sa puso namin yung burden sa aming mga kapwa, Panginoon. Tulungan mo kami at turuan mo kami kung paano maging mas maibigin. Higit na ibigin ang aming kapwa, higit sa anumang bagay dito sa mundo. Manatiling ang kababaan sa aming mga puso at manatiling humihingi ng saklolo sa iyo. Amen. Kagaya ng mga taong nabanggit ni Pastor Romea na hinamak nila ang Diyos. Alam niyo, ayaw ng Diyos na gano'n ang sakitin natin. Kaya hanggat maaari, sinasabi ng Panginoon, no, ang kanyang kapangyarihan at kalakasan ay sapat sa mga panahong tayo ay mahina. Sapagkat kung kailan tayo mahina, doon malakas ang Panginoon. Kapatid, kailangan natin i-endure ang mga bagay na to hanggang dumating ang Panginoong Hesus, hanggang sa huli ng ating buhay. Sapagkat ito yung buhay na binigay sa atin ng Diyos. Ang mamuhay na kasama siya, ang mamuhay na manatili sa kalooban niya, ang mamuhay na patuloy na nagpapasalamat at patuloy na dumedepende sa pagkilos ng Diyos. Kapatid, sabi sa Biblia at maniwala ka, walang lingkod ng Diyos ang sino man ang namulubi. Walang lingkod ng Diyos ang nahirapan ng pagsunod niya sa Panginoon. Maaari na mahirapan tayo sa mga gawain, mahirapan tayo sa mga bagay sa paligid natin. Pero ang sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Lagi natin siyang kasama. Amen. Kahit sa Great Commission, ang sabi niya, kasama natin siya hanggang sa huli.
kasama natin siya hanggang sa katapusan ng mundo. Amen po. Kaya mga kapatid, encourage po tayo ng Biblia ng Panginoon. Encourage po namin ang bawat isa na alamin natin ano ba yung mga bagay pang pinapagawa sa atin ng Diyos. Ano pa yung mga bagay na hindi natin nagagawa sa Panginoon na laging sinasabi sa atin ng Diyos na itong bagay na to ay ito yung task kung saan tayo lang yung makakagawa at tayo lang ang makaka-fulfill. Kaya mga kapatid, sa mga oras na to, i-grab natin yung opportunity hanggat tayo may panahon pa na makapag-aral ng salita niya at magpuri sa Panginoon. Sa mga oras na to, idulog natin ang ating panalangin sa Panginoon na Lord, ano man yung bagay na pagdadaanan namin, naniniwala kami na sasamahan mo kami, hindi mo kami iiwanan, ni pababayaan. Sige po, itas po natin mga kamay, magpuri tayo sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ama, salamat o God, sapagkat Lord, binigyan mo kami ng opportunity o Diyos na muli, Panginoon, ay makapanalangin sa iyo at magpuri sa iyo, God. Hayaan mo, Lord, na sa mga oras na to, O Diyos, idulog namin ang aming mga personal na panalangin, O God. Yung mga pinagdadaanan namin sa mga oras na to, O Diyos, tunay ang Lord na ikaw, Panginoon, yung patuloy na dakila, Panginoon. Alam namin, Panginoon, sa mga pagdadaanan namin, O Diyos, hindi magiging madali. Ngunit alam namin, Panginoon, na sasamahan mo kami. Panatiliin mo, Panginoon, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo at ilagay mo, Panginoon, sa aming mga puso. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ang puso ko'y nagdiriwang, dinggin ang himig ng awit ng pagsamba, alay sa'yo, alay sa'yo. Salamat, salamat, Panginoon. Ang puso ko'y nagdiriwang, dinggin ang himig ng awit ng pagsamba, alay sa'yo, alay sa'yo. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan aming ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita, Panginoon. Sa bawat pangako mo, Panginoon, sa bawat pangako mo, buong puso nagtitiwala, kailanman di na muling mangangamba, pagkat ako'y sa'yo, para lang sa'yo. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan aming ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan aming ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Hallelujah, Jesus. Sa bawat pangako mo, Panginoon, sa bawat pangako mo, buong puso nagtitiwala,
ay di na muling mangangamba, pagkat ako'y sa'yo, para lang sa'yo. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ang iakaya, luwalhatiin ka, itataas kita. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ang iakaya, luwalhatiin ka, itataas kita. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ang iaya, luwalhatiin ka, itataas kita. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ang iaya, luwalhatiin ka, itataas kita. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ang iahayag, luwalhatiin ka, itataas kita, Panginoon. Luwalhatiin ka, itataas kita, Panginoon. Luwalhatiin ka, itataas kita, Panginoon. Oh, salamat. We worship you, Lord. Hallelujah. Salamat sa'yo. Salamat, Panginoon. Oh, hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Wala kang katulad. We worship you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Oh, salamat. Salamat, Panginoon. We worship you, Holy Spirit. Salamat. Oh, salamat. Salamat. We worship you. Salamat, Panginoon. So we worship you, Lord. Siya mo kayo sinunod. Siya mo kayo sinunod. Siya na siya mo kayo sinunod. Siya na mo kayo sinunod. I worship you, Lord. Oh, salamat. Oh, dakila ka. We worship you, Lord. Walang katulad. Dakila ka, Panginoon, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. Oh, salamat. Oh, dakila ka. Salamat, siya mo kayo sinunod. Siya mo kayo sinunod. Pumingin ka.
banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan aming ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kitang magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan aming ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan aming ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan aming ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan aming ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan aming ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita, Panginoon. Luwalhatiin ka, itataas kita, Panginoon. Luwalhatiin ka, itataas kita, Panginoon. Hallelujah, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord. Kami muli nagkasama-sama, Panginoon. Sa araw na ito, Lord, nakita mo sa amin, Panginoon, na kami muli mo sinamahan, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. Yes, oh Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, na despite the challenges ngayong araw na ito, Panginoon, mga dating nakarang araw, Panginoon, alam namin na patuloy mo kaming ginagabayan, Yes, Lord. Ni-equip mo kami, Panginoon, sa darating last days, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ikaw ay may pangako ng panibagong langit sa bawat isa, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, itinataas namin ang buhay ng aming leaders, Panginoon. Yes, oh God. Mula sa aming mahal na Presidente, Panginoon, pati ang mga nanalo, mga leaders, Panginoon, ng bayan, Yes, ng Jesus. nakaraang eleksyon, Panginoon, tinataas namin ang kanilang isipan, Panginoon, ang kanilang pamumuhay, Panginoon. Pakita mo sa kanila, Panginoon, yung wastong pagkilos, Panginoon, ng isang Yes, oh leader, Jesus. mumumuno sa aming bansa, Panginoon. Lord, pinagpipray namin, Panginoon, tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang buhay ng mga taong, Panginoon, na na-involve, Panginoon, sa mga nangyayaring kaguluhan, Panginoon. Yes, oh Jesus. Alam namin, Panginoon, na hindi mo kagustuhan kung saan man sila nasasadlag ngayon, Panginoon. Yes, oh Sa God. lahat, Panginoon, ng mga pangangailangan nila, Panginoon, na ibigay mo, Panginoon. Yes, Jesus. Ikaw, nakaaway, Panginoon. Ikaw, nakaaway na siyang bibigay ng conflict sa buong mundo. Binawasak ka namin sa pangalan ng Jesus. Jesus' name. Ikaw, na Espiritu ka, na gumagupo sa bawat tao. Name of Bibigay Jesus. ng sakit. Bibigay ng kahirapan sa mundong ito. Nasak ka namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. The name of Jesus. Ikaw, wala kang pwesto, wala kang puwang sa buhay ng mga tao. Bitawan mo sila. Jesus' name. Sa kanang talunan, matagal ka ng talunan. Kami ang Jesus. Diyos lamang ang mananagumpay. Bawat sa Kristiyano at bawat tao na hawak mo, bitawan mo sa pangalan Jesus. ni Jesus. Wala kang Jesus. puwang, wala kang kakayahan. Lord,
Tatas namin ang buhay ng aming head pastor, Panginoon, si Pastor Boy. Patuloy mo, Panginoon, na gabayan ang kanyang Yes, O Lord. mumuno sa aming simbahan, Yes, O Panginoon. Sa Jesus. po ng kanyang mga district pastor, provincial pastors, Panginoon, Yes, at O mga Lord. leaders ng Yes, O simbahan, Jesus. Panginoon, simula sa pastoran, mga elders, Panginoon, at mga workers, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ikaw lamang ang tanging kailangan ng bawat isa, Panginoon, upang magpatuloy, Panginoon, magbigay ng kagalingan, Yes, O wisdom and Jesus. understanding sa araw-araw na challenges. Yes, Lord, alam namin na ang end times na ito, Panginoon, na plano mo, Panginoon, na kami ay dito lamang at naghihintay. At sa bawat Yes, O Jesus. habang kami naghihintay, Panginoon, ay nais mo na kami ay magsilbi, Panginoon, manatili sa pamantayan ng iyong katuwiran, Panginoon. Yes, O Lord, Jesus. diniklaim namin ang katagumpayan ng mga darating na events, Panginoon, sa aming simbahan. Yes, O God. At katagumpayan ng mga plano mo, simbahan ito, Panginoon, sa bawat bumubuo ng Rema Evangelistic International. Lord, ingatan mo ang bawat isa na nakalahok ngayon sa luwaing ito, Panginoon, patuloy na sumasalo sa iyong ubasan, Panginoon. Yes, O Lord, Jesus. ingatan mo ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Yes, O God. Bigay mo sila ng wisdom and understanding, Panginoon, at assurance, Panginoon, despite of the end days, Panginoon, ng mga darating, Panginoon, nandyan ka, nandyan ang Yes. pangako mo na makiklaim namin. Yes, O Jesus. Lord, alam namin, Panginoon, na pagdating ng lain, Panginoon, ikaw lamang amin masusumpungan. Yes, O Sa Lord. pangalan ni Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, O Diyos, sa opportunity na muli, O Diyos, ay maka-fellowship ka namin, O God. Salamat, Lord, sa wisdom, knowledge, and understanding na patuloy mo binigay sa amin sa mga oras na to. Salamat, Lord, sa mga salita mo, O Diyos, na patuloy na nangungusap sa amin, O God. Patuloy namin, Lord, pinagkakatiwala sa iyo, O Diyos, sa kabuuan, Panginoon, ng mga simbahan, O Diyos, na patuloy pang mabubuksan, O God. Tunay nga, Lord, na kapag ikaw, Panginoon, ang nagbukas, walang sino man ang makapagsasara, O God. Lord, salamat, O Diyos, sapagkat, O God, ay patuloy kang kakausap, Panginoon, ng mga future pastors, future workers, future leaders, Panginoon, elders, Panginoon, ng bawat simbahan mo na siyang, Lord, bumubuo, Panginoon, ng iyong simbahan, O Diyos. Hayaan mo na, Lord, sa mga buhay namin, Panginoon, ay patuloy namin maranasan ang pagkilos mo, Panginoon, upang maibahagi namin, Panginoon, sa mga tao na kakasalamuhan namin, Lord. Tunay, O Diyos, gamitin mo kami bilang asin at ilaw, Panginoon, ng sanlibutan upang sa ganun, Lord, patuloy magliwanag, Panginoon, ang kapangyarihan at makilala, Panginoon, ang kadakilaan mo, Panginoon, sa lugar kung saan mo kami itinalaga, O Diyos. Lord, patuloy nga, Panginoon, na patuloy mo kami bigyan ng pusong mapagkumbaba, handang maitama, Panginoon, at handang sumunod, O Diyos. Hayaan mo, Lord, na ang buhay namin ito ay maging kalugod-lugod, Panginoon, sa harapan mo, O Diyos. Patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo, O Diyos, yung mga anniversaries, Panginoon, ng bawat simbahan, Panginoon. Lord, sa nalalapit namin camping, O Diyos. Tunay nga, Lord, ngayon pa lang, O Diyos, kumilos ka na, Panginoon, sa gagawing campsite, Panginoon. You will provide, Panginoon, hindi lang, Panginoon, sa personal namin pangangailangan, maging, Lord, sa pangangailangan ng iyong simbahan, O Diyos. Patuloy mo, Panginoon, ingatan, gabayan, proteksyonan, Panginoon, aming senior pastor, Panginoon, sa kanyang pagpunta sa bawat outreaches, sa paghati niya ng mabuting balita na nagmumula sa iyo, Lord. Patuloy mo siyang bigyan ng vision, Panginoon. Tunay nga, Lord, lahat ng provision na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay patuloy niyang magamit, Panginoon, sa pagbiministeryo sa iyo, O Diyos. Salamat, Lord, sa buhay na aming mga kapastoran, Panginoon, sa aming mga district pastors, Panginoon, sa aming mga local pastors, Panginoon, sa mga workers, Panginoon, na nagbigay na kanilang oras, buhay, Panginoon. Iniwan na kanilang pamilya, O Diyos. Pang Lord, ay sundin, Panginoon, ang pagkakatawag mo. Aming dalangin, Panginoon, na patuloy mo sila, Panginoon, na lingapin, Panginoon, aluin sa mga sandali silang nalulungkot. At Lord, tunay nga sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, sa Timothy, O God, na anuman ang mahalaga sa amin, na pinagkatiwala namin siya, iingatan mo, O Lord, yung pamilya kanilang iniwanan, Panginoon, ay patuloy mo ingatan, Panginoon, iparanas mo, O Diyos, kung gaano kasarap, Panginoon, ang merong mahal sa buhay na naglilingkod sa iyo, O Diyos. Tunay nga, Lord, na walang katulad, Panginoon, ang pananatili sa presensya mo, walang katulad, Panginoon, ang pananatili, Panginoon, sa kalooban mo. Hayaan mo, O Diyos, na sa buhay namin, Panginoon, na ikaw lang yung madakila. Salamat, Ama. Gawin din, Panginoon, yung mga kapatiran namin dumaranas ng sakit, Panginoon, sa mga oras na ito, O Diyos. Tunay nga, Lord, kiniklim na namin ang kagalingan nila sa pagkasinabi mo sa iyong salita, O Diyos, na sa pamagitan ng iyong mga latay, kami magaling na, Panginoon. Kami magaling na, O God. Lord, patuloy mong patatagin, Panginoon, puso't isipan, Panginoon, na mga kapatid namin ito, O Diyos, na maangkin, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Lord, patatagin mo kami sa pananampalataya, patatagin mo kami, Panginoon, sa paniniwala, O Diyos, sapagkat, Lord, alam namin, Panginoon, na ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay nagsisimula sa paniniwala at pananampalataya.
pananampalataya sa pangalan mo. Salamat, Ama. Tunay nga, Lord, sinisilyohan namin ang banal dugo ni Jesus, ang bawat panalangin, ang mga prayer request ng aming mga kapatiran. O Diyos, Ikaw, Lord, nakakita ng mga puso namin, Panginoon, na dinudulog namin sa iyo, O Diyos. Tunay nga, Lord, inutusan namin ang libo-libo anghel na ihatid ito sa Ama at upang, Lord, yung katuparan, Panginoon, at kaganapan ng mga bagay na ito, Panginoon, ay pag-asa, Panginoon, ang hatid sa amin. Salamat, Ama. Tunay nga, Lord, Ikaw lang, Panginoon, na aming pupurihin, dadakilain, sasambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa at magandang gabi po. God bless po.